Magandang araw mga ka-sideline. So quick update tayo sa ating raffle. Ang good news mga ka-sideline ay meron talaga tayong raffle na magaganap. Maraming salamat po sa mga nag-comment, sa mga nanood. Kung napanood nyo yung video, alam nyo talaga kung kailan pa dapat ako magpaparaffle. Pero syempre excited tayo. Hindi tayo makapag-antay kasi nga nasiyahan tayo. So yun lang mga ka-sideline, tuloy na tuloy talaga yung raffle. Ang bad news lang mga ka-sideline, walang stag. Kasi meron pero ano pa lang, 4 weeks pa lang yun, running 4 weeks. Parang running 20 days pa nga lang. So wala lang talagang stag, yung natira lang po talaga ay pullets. So yun lang yung mapaparaffle natin. Babaeng J series. Tapos sa long weekend natin gagawin ang ating raffle kasi nga marami talagang trabaho. Kaya long weekend na lang natin titrahin itong raffle natin dito. Huwag kayong mag-alala mga ka-sideline kasi yung raffle ila-live natin. So during live tayo magpaparaffle para maganda, para makita talaga na fair yung pagpaparaffle. So yan yung mga updates natin sa ating paparating na raffle dito sa ating maliit na channel. Sana ay madagdagan pa po ang ating subscribers kasi hindi naman talaga tayo madamot sa manok. Maraming salamat. Good day mga ka-sideline. So maraming salamat po pala sa mga bagong subscribers natin at saka sa mga viewers natin. Maraming salamat po. Meron po tayong isang video na umabot ng 11K. So maraming salamat po sa mga nanood at saka maraming salamat po sa mga bago nating subscribers. So ngayon para sa video ito po ay papakita ko po sa inyo ang ating munting bakuran. Magpapakain po tayo. So konti na lang yung pagkain natin. Ito na lang yung stock natin. So ito pala yung G45 natin na banded. Banded ho ito. Ano po, banded ho yan. Running 5 months. So ito yung lalagyan natin ng mga pagkain natin. Ito yung sinasabi ko. Yan, GMP3 ho yan. Na may halong 7 kinds. Pang maintenance. And then ito yung sa mga maliliit, 2 to 4 months. Ito yun. So wala na pala. Haluan muna natin ang kanin mamaya. So minsan nagtitipid tayo. Nahaluan natin ng konting kanin. Pero ito talaga yung pinapakain natin. Ito po yun. Stag developer. After 1 month, ito na po yung binibigay ko. Yan. So, ito yung pinapakain natin. Kaso, kailangan na nating bumili. Kasi nga, wala nang laman. Nahin muna natin yung malalaki. So, ito yung mga pang-maintenance natin. Meron din tayong para sa breeding. Sa lalaki, yung breeding kasi namin ngayon, so, nagbibigay lang tayo ng ganito. Yan. Meron tayong mga ganyan. Uy, yamigas. Ito yung sa breeding. Amen, yan, ito. So, Integra 5,000. Integra U ito. Integra 5,000 po yan. Integra 5,000 para sa ano? Para sa lalaki. Ito naman yung binibigay ko sa babae. Anong tawag dito? GMP4. So, ito. Integra 5,000 yung binibigay ko ngayon kasi nga, naka-molt yung, nasa molting yung lalaki natin habang pinapakasta ko. Kailangan kasi walang ibang lalaki. So, kaya nagbigay tayo ng Integra 5,000. Integra 5,000 and then, bigay rin tayo ng El Toro, Vitamin Pro, tsaka nagtuturok din tayo. Tinuturok natin dito yung Norovit at saka yung Iron Dextran. Sa pagbibigay po ng pagkain, meron po kaming sinusukat ko po yung binibigay kong pagkain.
So ito po, ano po ito, tawag nito 35 grams. Ito, isang ganito 35. So sinusukat ko po talaga yung binibigay ko. Yan, sinusukat po namin yan. Ito yung binibigay namin sa aming mga alaga. Yan. Dapat tansya ko lang na aabot ng 55 to 50 grams. Hindi ganun karami. Yan. Lalo na't puro babae naman to. Yan. Tansya lang. Tapos hinahaluan ka ng konting tubig, konti lang, para hindi lang siya tumalsik kapag tinutuka ng mga manok. Yan. Kasi napakasayang kapag tumalsik yung pagkain. So ito yung binibigay natin. Ay, boto mo bang? Ay, ikan bang? Ay. Ito yung binibenta natin ngayon na Mexican Shamu. Meron kasing pangangailangan, so kung may kukuha, ibibenta natin. Balong pang, sabay mo pang? So sabik na yung J47 natin. So yung J47 natin, sabik na. Kaya tumalon. Next ay yung isang Mexican natin. Malakas pumalo to. Ayan. Ito yung ipaparaffle natin. Manang-mana sa nanay niya. Mahaba yung leeg, mahaba yung mga paa. Yan. So ito yung ipaano natin, paraffle. Papakita ko sa inyo mamaya. Wait, ilabas natin para makita nyo. Yan yung ipaparaffle natin. May halong brown na may halong white ang kanyang kulay. Nasa likod, mang. So napakapangit ng panahon dito sa amin, pero goods naman. Hindi lahat tinamaan. May tatlo lang. Ito lang yung tinamaan ng sakit. Yan, pero magaling na yan. Medyo anong tawag nito, hindi na basa yung ilong nila, wala na masyadong sipon. Kapag merong ganyan guys, kapag merong may sakit, late ko silang pinapakain, o sila yung late kong inaatupag, kasi nga focus muna ako dito sa mga walang sakit para hindi ko maalat yung sipon nila. Late talaga yan silang kakain. So ito lang yung mga alaga namin dito, napakakonti lang. Kasi nga wala akong ibang plano na maisip. Hindi ko pa talaga alam anong gagawin kapag marami na akong manok. So sa ngayon, ito lang muna yung mga manok natin. Ito naman yung Integra 5000 na may halong tawag nito konting GMP4. So ito yung pinapakain natin sa lalaki nating kumakasta. Kasi nga may molting yun. So kailangan niya ng mga high protein na pagkain. Basahin lang natin ng konti para hindi lang tumalsik.
sa YouTube na. Yan. Ay ko la. Wala sa kasuba kay safety ko ay sila. So ito yung ano natin, G45 coronavirus na linyada at saka Brazilian Rapido. Ayan. So ito yung estilo natin. Ito yung estilo natin. Kukunin lang natin yung lalaki kasi nga nakamolting yan. Ayan. Molting. So iba natin to. Lipat natin. So lipat natin, kunin lang muna natin yung pagkainan ng ating Brazilian Rapido na hen. Pero yung pagpapakain natin sa ating lalaki ay sinaseparate natin siya para makasigurado tayong kakainin niya yung pagkain niya. So mamaya kunin natin yan. Gasan ko muna tong lalagyan. So ito yung para sa ating Brazilian Rapido na BH. Ayan. Kakainin natin yung babae. Pero kukunin natin yung lalaki. Wala ko kabalumang ba? Sabik na yung babae. Yan. So sabik na yung BH natin. Ngayon kunin natin ang ating J45 na lalaki. Ito natin pakakainin sa kabila para solo niya lang yung pagkain. Lalaki natin. So ito na yung J45 natin na lalaki. So meron tayong lalaking J45, meron din tayong babaeng J45. So ito na yung J45 natin na babae. Meron pala tayong calvo line dito. Yan. Pinapamature pa natin. So ito yung J45 natin na old version. Bakit old? Kasi yung new J45 ay mga linyada na ng coronavirus. So ito walang lahing coronavirus ito. Pero yung mga anak nito meron ng lahing coronavirus. Kasi coronavirus line ang ating J45. Yan. Sa gustong sumilip sa ano nito, sa short spar, mayroon itong short spar. May pagka marksman rin tong manok na to. Masyadong mataas. Yan. So dito natin kukunin ang ating pure J45. Sa ngayon, mag-iipon muna ako ng mga dalawang anak nito na babae. Yung calvo line natin, then yung isa. Meron din tayong bagong lipat dito na J45, J47. So ito. Kanina lang ito inilipat kasi nga nagsisimula na siyang maging palaway, basagulero na. So hindi pwede. Kasi nga magiging magulo yung kulungan kapag away sila ng away. Then masusugatan. So yun, problema na naman kapag magkasugat. So kailangan i-separate. Yung ganitong mga style, papasok lang ito sa karton tuwing gabi. Tapos ililipat na naman in the morning, lalabas na naman.
Kaya na to, walang ilaw, malaki na to. So ito na yung hinahalo natin sa ating mga 3 months. Konting GMP3 at saka konting stock developer para masanay sila, kumbaga transition. So yan. And then dito naman sa mga 5 months natin, mas dinadamihan pa rin namin yung GMP3. So napakakonti lang ng mga manok natin, guys. Ito na, guys. Ito yung para dito. Ito yung para dito. Ikisawsaw yung linyatang kalbo, Huwag ka muna. Maya ka na. So may reason ako, guys, kaya hindi ako nagpaparami ng manok. Mahirap naman kasing magparami tayo ng manok tapos hindi natin kayang alagaan. So mag-alaga tayo ng mga manok based lang sa kaya natin. Kaya ito lang yung talaga yung manok namin dito. Mexican siya muna babae, J45 na babae, J47 na babae, tapos J47 Brazilian Rapido na babae. So ito yung anak ng G45 natin na pure. So meron din tayong kalbo. Saan yun si kalbo? Yun. So yan yung manok namin, guys. Yan lang. Hindi kami nag-aalaga ng maraming manok kasi hindi namin yun kaya. Mahirap na magkatay. Kakainin muna natin si kalbo. I mean anak pala ni kalbo. So pakakainin na natin yung kalbo line. So Lapida kalbo. Nilalagay natin sa taas para siya lang yung makaabot, pero meron talagang mga hens dito na panabong. Ito na lang. Saan na ba yun? So ito na yung ano natin, Lapida kalbo, galing kay Sir Hiromi. Naninibago yan sa pagkain niya kasi nga nasanay siya sa stock developer. So ngayon pakonti-konti inhaluan na natin. So pinipili niya lang. Sige lang, masasanay lang yan. Ito sanay na. Yan, black meats, kabirsyamo. Yan. So ito pangkatay to. Pangkatay lines. Pero hindi na ito magtatagal dito sa amin. Kasi nga may mga may-ari na ito. Ito nakalabas yung isa. Ito yung mga gagamitin natin sa manukan sa paaralan project. So tapos nang makakain yung mga healthy. Ang next natin pakakainin ay yung mga may sakit. Ito. So bubuksan ko yun mamaya. Ito na mga ka-sideline, may halong kanin yung ipapakain natin sa mga manok na may sipon. Kasi nga pareho lang naman, papayat pa rin yan, papayat talaga yan kapag may sipon. So tipid muna, mga tira-tirang kanin, and then stock developer konti. So ito, lahat ng manok po dito ay bakunado, kahit itong mga nasa video. Kaso nga siguro sipunin lang talaga tong mga to, kasi nga sila lang naman yung tinamaan ng sipon, silang dalawa lang.
2 beses na tong tinamaan ng sipon. Yung iba dun sa labas, wala naman. Nakagala lang ito guys kapag walang sipon. Pero ngayon, may sipon sila. So dito lang sila sa kulungan. So tapos na tayo mga ka-sideline. Mamaya punta tayo sa dati nating backyard. Kasi nga maglalagay tayo ng mga rejects natin ng mga manok. Meron kasi pa rin tayong mga rejects kahit maliit lang yung backyard natin. So mamaya lalagay ko sila doon sa dati nating backyard. So, tapos na. So papainom na lang tayo ng tubig. Na. Yan, tapos na. So yung sisiw kanina na nag-iisa doon sa kabila, dito yon. Kaso nga nakikipag ano siya dito, bugbugan. So kaya nailipat. Dito yon. So ganito kasi ang magandang estilo sa pagpapalaki ng sisiw. Bata pa lang naka-range na or nakakagala-gala na para malaman mo sino yung sakitin, sino yung malakas, sino yung mahina. Kasi kapag mahina-hina ka dito, mapapansin talaga kasi magkakasakit. Yan. So ganitong estilo, maagang nade-develop yung kanilang mga muscle, mga buto, papalakas. So gaya ng sabi ko mga ka-sideline, mamaya punta tayo sa dati naming backyard. So hahanda ko muna yung mga dadalhin. Kasi yung magpapainom iba na. Yung kasama ko na yung partner ko dito sa Manukan. Meron kasi akong partner dito ang bata. So siya na lang yung sa painom. Madali lang naman yung pagpapainom. Maglalagay tayo ng mga rejects natin ng mga manok doon sa dati nating backyard. So asa to? Ikaw arit. So tapos sila. Mga kuwan mga ihid. Utang na mo dito sa pikas kay guot na kay diri. Asa nga kuan? Sa balay, sa Maris. Napa mo to yung mga dati dito. So, yun. Pupunta kami ngayon sa dati naming backyard, dating setup. Kasi may kailangan ako doon tapos dala bisita na lang din. Ragi. So, yan yung dadalhin naming mga sisiw pa yan, more than 2 months pa. Yan. So, let's go. Pero, yun yung kabuki. Pat? 5. So, dito na tayo mga sideline. Dito yung mga ito yung mga rejects natin ng mga manok. Hindi natin sila ibebenta kasi hindi magandang magbenta ng reject. Ito lang yan. Antayin na pwede na makatay. So yan yung mga naiwan kong manok dati. Yan. Mga ka-sideline, nandito na tayo sa dati nating backyard. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko po munang magpasalamat sa mga taong sumuporta sa atin. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers, sa mga raffle joiners natin, at saka sa mga silent viewers. Maraming salamat po at umabot tayo ng 1,000 subscribers. Kaya po nang napag-usapan, kapag umabot na tayo ng 1,500 ay magpaparaffle na tayo. Pero kapag umabot sa punto na naubos na lahat ng mga gawain natin, baka mapaaga natin yung pagpaparaffle. Sa ngayon po ay meron tayong available na J-series na pwedeng iparaffle. So yun po ang ipaparaffle natin. Napakaganda na po ng mga J-series na yun kasi 3 months old na. 3 months and 1 week na yata yun, o 3 months and 1 week. So yun lang po, maraming salamat po mga ka-sideline. Sana po ay patuloy kayong magsuporta sa mga susunod nating vlogs kasi nagsisimula pa lang tayo. Salamat mga ka-sideline. Dito tayo ngayon sa dating setup ng sideline backyard. Palipat-lipat kasi kami ng bahay. So yan.
Ito yung dati nating setup. Nakakamiss yung kagandahan ng setup. Alam nyo kasi may kulungan dito na malalaki. So kapag gusto natin yung manok na maging malusog, pag tag-ulan dito natin ilalagay. Yan, tapos kapag maganda yung panahon, medyo mainit-init, nagagala natin dyan. So dyan sila mag-exercise. River sand po yan. So yung ipot, napakadaling tumigas dito. Kasi nga hindi rin maganda rin kasi yung lupa. So dyan dati marami pang mga dyan, tawag sa tawag ganing sagbot ba, marami pang mga damo-damo dyan. Yan. So ito yung kulungan natin ng mga breeder. Dito tayo nagbe-breed, tapos kapag medyo malaki-laki na yung mga anak nila, nasa 2 months na, dito na natin yan nilalagay. Yan. So ito yung dating setup. Dito yung lagayan natin ng kulungan sa gilid. Yan. Meron pa akong isang kulungan dyan sa kabila. Dito ko rin nilalagay yung mga nakalimber na mga manok. Dito, yan. Napakaganda ng setup, guys. As in, kung dito ako magmamanok, hindi ako magpo-problema sa sipon. Kasi nga iba talaga dito. Hindi masikip. Yan. Yan. Yan, napakaganda pa ng mga kulungan ko dito, guys. Tingnan nyo naman yung lupa. Yung lupa, guys, tingnan nyo, guys. Napakamalikabok. And then hindi ito napapasok ng tubig. So kapag maalikabok, madaling matuyo yung ipot. So hindi dadapuan ng langaw. Tingnan nyo. Yan. Malikabok nan. Ito yung lalagyan natin ng shamo dati, kasi pang shamo yung size ng kulungan. Yan. Oy, may itlog. May itlog, guys, kasi may mga manok pa rin dito, pero hindi ko alam kung may similya. Kasi nga last month nanakaw yung natin, Rhode Island White, na reject. Yung Rhode Island White story natin ay ganito kasi yun. Bumili ako ng Rhode Island White sa Davao, pero nagka-problema, parang medyo barred yung kulay ng Rhode Island White. So sabi ko, babalik ko. Sabi ni Davao Frizzle Brahma, refund niya lang daw yung bayad ko, tapos bahala na daw ako sa manok. Kasi nga Rhode Island White dapat all white. So parang reject yung lalaking yun. So wala tayong magagawa, kasi nga Rhode Island White yung hinanap ko. So sabi ko sa kanya, hindi Rhode Island White yung kulay. Walang problema din si Davao Frizzle Brahma, agad-agad nagpadala ng pera. Pinalik yung binayad natin. So ito na lang yung natira. Black meat yan. Yan. Meron din tayong dito, Shamo Brahma. Lalaki pero maliit pa. Bata pa. So silang tatlo yung andito ngayon, kaya merong itlog. Yan. Ito galing ito kay Sir Manok Tambayan. Yan. Mabait yan si Sir Manok Tambayan. Ito, kaya binigyan niya tayo ng magandang manok. Yan. Napakasarap ng itlog ng mga manok nito, kasi hindi po sila kumakain ng feeds. Kasi nga walang feeds dito. Kanin lang, tapos napakain ata ni Papa ng azola. Meron akong azola dito, guys. So dati once a week lang ako nagbibigay ng azola, or twice. Kapag walang holiday, once. Pero pag may holiday within the week, twice a week. Yan. So tingnan natin kung andito pa yung azola natin. So yung azola natin ay nasa ilalim ng puno ng saging. So meron pa, pero medyo konti na lang yung tubig. So lalagyan natin yan mamaya. Yusin natin. So meron pa pala. So kapag ganito yung setup, guys, pwede kang magkaroon ng antibiotic free na manok. Ito kapag kakatayin to, napakasarap nito kasi kompleto sa exercise, wala masyadong fat, and then wala masyadong feeds. As in, wala talagang feeds. Kasi nga walang feeds. So ito, guys, kapag ito yung setup ng backyard,
Nako, baka maganda talaga yung may palabas nating mga manok, lalong lalo na sa oriental. Hindi magiging mataba pero napakaganda ng katawan. Kasi nga meron silang paglalaanan ng kanilang enerhiya. Makakapaglakad-lakad sila. And then kapag umuulan, pasok natin dyan. Then maglagay tayo ng mga kulungan dyan sa gilid ng pader. So napakaganda po talaga dito. So yan yung isang sinasabi ko kanina na may dugong Mexican Shamu at saka Brahma. Yan. Ang tatay at saka nanay nito binenta ko na rin sa halagang 7,500. 2 hen, isang BC na Brahma. Malaki din yung tatay niyan, pogi rin. Kaya naibenta natin. Turkey line. Galing kay Hen CZ. So ito naman ay kulang to sa sa vitamins. Parang ang payat niya. Siguro naglimlim. Pero walang mapipisa kasi wala namang similya. Kasi merong mga itlog dito na parang pinaglimliman na pero wala. Kasi nga walang lalaki. Parang naglimlim ata yan. Yan. Ano po yan? May dugong oriental na may dugong tawag nito black meat. Ayam si Mani. Yan. So napakaganda pa nito. Pwede pa ito paglagyan ng mga stags soon. Dito napakaganda talaga ng lupa.